syempre, hindi din nagpahuli ang sport na boxing. Isa na dito si Melvin Gringo Jerusalem. Hindi lang basta panalo, kundi sustained dominance sa WBC minimum weight division. Mula sa rematch niya kay Yudai Shigeoka sa Japan hanggang sa matagumpay niyang title defense sa Thrilla in Manila 2 laban kay Shakur Wakuse, pinatunayan ni Jerusalem na ang tapang ng Pinoy ay walang kapantay. Alam mo, partner, itong laban nito ni Melvin Jerusalem dito sa Thrilla in Manila 2 is talagang makasaysayan, no? Sabi nga niya nung na-interview natin dun sa Vloggers Con nung mga nakaraang buwan, talagang tinatawag niya ito bilang isang malaking karangalan bilang isang boksingero dahil itong laban niya sa Thrilla in Manila 2, hindi lang to para sa kanya, laban to ng buong bansa, ay ng buong Pilipinas, no? Para ipag-depensahan yung kanyang titulo laban dito kay Yudai Shigeoka. At ito nga yung pinatunayan niya kung saan na-knockdown niya pa sa 3rd round and 6th round itong si Yudai Shigeoka para makuha ang titulo. Yes, Thrilla in Manila too, no, partner. We all know na Thrilla in Manila is one of the historic boxing event here in the Philippines, and to be part ng Thrilla in Manila to, no, very achievement to para sa atin sa PTV Sports, no. Tayo din ang nag-cover na itong partner, itong Thrilla in Manila too. And umabot sa million views sa ating Facebook Live itong Thrilla in Manila. And that only proves na, yung interest ng mga boxing fans dito sa boxing is, nag-uumapaw dahil dito sa Thrilla in Manila. Partner, baguhin ko lang, no? Si Shakur Wakuse ang nakalaban niya dito sa Thrilla in Manila, hindi si Yudai Shigeoka. Kasi si Yudai Shigeoka, yun yung tinalo niya para makuha ang WBC title. Pero dito, nung nakalaban niya sa Thrilla in Manila si Shakur Wakuse, ito yung kanyang third, if I'm not mistaken, third title defense niya. At ito yung yun nga, no, napagtagumpayan niya itong si Shakur Wakuse, itong South African contender. Yes, bukod ba dito, sino po ba ang ating mga top boxers, no, nakasama dito sa Thrilla in Manila? Marami tayong mga boxers, no, na mga ngayong taon na nag-i-stand out, no? Pero kasi ngayon meron tayong dalawang current world champions, which is si Melvin Jerusalem at si Pedro Taduran. Pero bago natin pag-usapan si Taduran, pag-usapan muna natin yung mga naging laban nito ni Melvin Jerusalem dahil, alam mo, partner, nung 2023, doon niya unang nakuha yung WBO mini flyweight title kay Masataka Taniguchi, no? Nakuha niya to via second round TKO kung saan alam mo, marami kasi itong mga ups and downs sa karera niya, itong si Melvin Jerusalem. Talagang nung 2023 nakuha niya yung WBO title, natalo siya kay Oscar Colazo. After nun, talagang ginawa niya yung kumbaga na-interview natin yun kasi si Melvin Jerusalem noong nakaraan. Ginawa niyang motivation yun para bumangon ulit, makapunta ulit sa winning circle, no, sa World Champion Circle. At yun nga yung ginawa niya noong 2024. Nakuha niya, nag-bounce back siya, nakuha niya ang WBC minimum weight title kontra dito kay Yudai Shigeoka. Itong laban niya kay Yudai Shigeoka medyo mixed emotions, kumbaga, kasi nanalo ang ating kampiyon na Pinoy, pero yung kalaban niya nagkaroon ng kondisyon, no? Nagkaroon ng health condition, which is nung natalo, kasi una nilang laban nung partner, medyo mahaba kasi to, nung 2024, una niyang nakuha kasi kampiyon si Yudai Shigeoka ng 2024, nakuha niya yung WBC title kay Yudai Shigeoka. After nun, dinipensahan niya itong titulo kontra kay Mexican challenger Luis Castillo. Pero naipanalo niya rin ito, at after
noong 2025, muli niyang nakalaban itong si Yuda Shigioka for a rematch. At doon nga, no, after noon, talagang nanaig pa rin ang ating Pinoy. At doon naman, doon na rin napagpasyahan ni Yuda Shigioka na magretiro na sa pagboboxing. Alam mo, partner, bukod kay Melvin Jerusalem, no, isa pang boksingero ang gumawa ng ingay ngayong taon. Matagumpay na nadepensahan ni Pedro Taduran ang kanyang IBF minimum weight world title noong May. Natalo niya ulit ang dating champion na si Ginjiro Shigioka via split decision. Ayan, partner, isa pa to, no. Maraming mga bago natin pag-usapan yung Ginjiro Shigioka, no, maraming mga speculations, maraming mga rumors na pwedeng pagharapin itong dalawang Pinoy world champions natin ngayon for a unification fight, Melvin Jerusalem versus Pedro Taduran. Ayan, no, ayun yung sinasabi natin. Pero ito kasing si Pedro Taduran, talagang napakaganda rin ng kanyang boxing career. Medyo marami ring mga pinagdaanan, pero after nun talagang bumangon siya. Doon natin mapapatunayan na isang Pilipinong boksingero, talagang nasa atin yung lakas, yung bilis, no? At yung pagiging world champion sila talagang naglagay ulit sa mapa ng boxing na meron pala talagang mga malalakas pa rin sa modern times natin sa ganong klaseng division. And partner, natalo rin ba nito ni Pedro Taduran, no, si Shigioka? Yes, Itong so 2025 kapatid din. ni Yuda Shigioka ang tinalo ni Melvin Jerusalem. Oo. And makikita natin dito, no, yung consistency as a fighter nito ni Pedro Taduran. He is one of the active Filipino world champions Yes, so here. kasi ito si Taduran, partner, una niyang napanalunan yung IBF mini flyweight title noong 2019. Medyo naging roller coaster ride ito para sa kanya kasi after nung natalo siya ni Rene Marcuarto, isang Pinoy boxer din noong 2021, talagang hindi, kasi lahat na karamihan, no, hindi naman lahat, hindi natin nilalahat. Karamihan sa mga boksingerong mga natatalo talagang after nung world title loss nila, medyo nahihirapan na sila bumalik kasi nawawala na ng moral, nawawala na yung momentum nila. Yung iba nagre-retiro na kasi baka akala nila parang tapos na yung karera nila. Pero itong si Pedro Taduran bumangon at ginamit niya ulit yung kanyang yung mindset niya, yung mental stability niya talagang andun pa rin. Yun yung ginamit niya para bumangon at maging kampiyon ulit. Pero bagit mo, partner, no, usap-usapan na possible na magtapat itong si Taduran at si Jerusalem. Kung ikaw ba, tatanungin, sa tingin mo sino ang, mangingibabaw sa kanilang dalawa? Partner, kasi ngayon parang nung tinanong namin yan si Melvin at saka si Pedro Taduran, parang ayaw na muna nilang labanan ng kapwa Pinoy Parang gusto muna nila, target nila pareho si Oscar Colazo, yung may hawak ngayon ng WBO title sa kanilang division. Wala rin kapantay ang legacy, bukod kasi kay Pedro Taduran at Melvin Jerusalem, wala rin kapantay talaga ang legacy yung iniwan nito ni Senator at former Senator at pambansang kamao at boxing legend na si Manny Pacquiao, na kung saan ngayong taon din siya ay official na siyang International Boxing Hall of Famer, isang historic milestone na nagtatak sa kanya bilang isa sa mga pinakamagaling at pinaka-iconic na atleta ng bansa. Nako, teammate Pao, truly Pacquiao's story reminds us why he is a living legend at patuloy na nagbibigay ng pride sa Pilipinas. Nako, itong pambansang kamao, Alam mo, ito si 8th Manny Division Pacquiao, World partner. Champion, no? Oo, 8th Division at nag-iisang 8th Division World Yes. Champion sa napakahabang panahon. Akala Simula natin nang maitatak magre-retired na nung 2021, pero he made a comeback this year, 2025. Nako, kung saan nagtapos sa isang draw ang laban nila ni Mario At the Barrios age of na. 46, no, partner, grabe yung pinakita dito ni Manny Pacquiao, no? He's really inspiration talaga. Yes, sa pero ating hindi pa tapos, no? Hindi pa tapos itong legacy niya dahil marami pang mga speculations, marami pang mga rumors. Next year, sabi nga ni MP Promotions President Sean Gibbons na 2026, meron tayong abangan na big fight para dito kay Manny Pacquiao. At meron ding usap-usapan na posible niyang makasama sa isang fight card ang anak niyang si Jim Well. Oh, Diba?
So, That's interesting. yun. So, talagang napaka-interesting itong paparating na taon natin. Talagang jam-pack talaga, punong-puno ng mga surprises. Itong boxing natin, lalong-lalo dito kay Manny Pacquiao, talagang napakaraming pasabog. Meron ding possible no, na pinag-uusapan din si Manny Pacquiao, if ever na hindi niya makalaban itong si Rolly Romero, it's either si magkaroon sila ng rematch nito ni Money Mayweather next year. No? So abangan natin yan. Pero sa ngayon, pinag-uusapan din sina Charlie Suarez dahil sa kanyang fight nitong May at si former 3-division world champion John Riel Casimero. Isa sa mga naging mainit sa mata ng mga sports fans dahil hanggang ngayon ay mukhang hindi pa rin ito natututo. Alam mo naman, partner, kasi itong si John Riel Casimero, alam naman nating lahat, ito si Casimero, si Cuadro Alas, meron talaga siyang weight issues, no? Talagang tuwing fight niya, nagkakaroon siya ng mga, kumbaga parang hindi siya nakakaabot dun sa tamang timbang ng kanyang dun, bago ang weigh-in. Talagang kaya yun din yung naging resulta ng kanyang pagkakaban doon sa Japan ng isang taon. Pero na-lift na ito nitong taon lamang at posible na siyang lumaban any time of next year siguro. Tingnan natin kung meron mabibigyan siya ng promotions niya ng bagong laban. Pero itong laban niya against dito kay Navarrete is one of the most controversial match. Si Charlie Suarez. Yes, yung kay Charlie Suarez naman, partner, talagang isa sa mga controversial fight of the year dahil ito nga nagtapos sa isang no contest yung resulta ng kanilang laban, which is talagang maraming nagsasabi na dapat ibinigay yun kay Charlie Suarez, although kasi kampiyon, inaalagaan ng WBC, so WBO, or yun nga, so inaalagaan kasi pagkampiyon eh. So maraming mga ano yan, mga basis, no, na kung bakit ganun ang naging resulta.